Hi! Join me as I travel and explore the 82 beautiful provinces of the Philippines. In this video, pupunta ako sa probinsya ng Ilocos Sur. This 3 days and 2 nights Ilocos Norte and Ilocos Sur trip is organized by Buhay Kalye Gala and we pay 3,500 pesos per person. Kasama na dyan ang van transfer, 2 nights accommodations, and 2 breakfast. Time check, 3 p.m. Nandito kami ngayon sa Meribet Bagnet and Vegan Longganisa. Magpapareserve na kami muna ng mga bagnet and vegan longganisa na bibili namin. Pero bukas pa namin ipipick up para lang hindi kami maubusan dahil may chance na pag madaming turista ay nagkakaubusan ng mga bagnet and vegan longganisa. After here, mag-check-in na kami sa aming homestay. Pagkatapos, later, pupunta kami ng Kalye Crisologo Vegan. Okay, bago kami mag-check-in sa aming tutuluyan, nag-decide muna kami na dumaan na rin dito sa Bantay Watchtower. Yan siya. So dati, pwedeng pumanik dyan sa taas ng Bantay Watchtower. Nakapanik ako dyan sa unang punta ko dito. Kaya lang dahil sa nangyaring lindol, may mga parts niya na gumuhuna. Kaya dito na lang sa gate pwedeng mag-feature ngayon para sa safety na rin ng mga travelers. Okay, time check, 3:30 p.m. Nandito na kami sa Rapacons Accommodation Homestay. Mag-check-in muna kami, ibababa lang namin yung mga gamit namin. And after that, pahinga lang ng konti, tapos punta na kaming Kalye Crisologo Vegan. Okay, time check, 5 p.m. After namin ibaba yung mga gamit namin doon sa transient house and nag-freshen up, naligo yung iba, dumiretso na kami dito sa Kalye Crisologo, sa Vegan. Medyo madaming tao ngayon, but we have 1.5 hour para maglakad-lakad dito. Kasi by 6:30 p.m. kailangan na namin kumuha ng upuan doon sa Dancing Fountain. Yan, nakita namin si Kuya dito sa gilid ng Kalye Crisologo. Yan yung ginagawa niya. Bibigay lang kayo ng donation sa kanya habang after yung manood siya. Tingin kami ngayon dito ng souvenirs. Ay, Island Souvenirs. Ayan, naglalakad lang kami ngayon sa Kalye Crisologo. Ayan, naglalakad lang kami ngayon sa kahabaan ng Kalye Crisologo. Humihinto kami sa mga kainan, sa mga souvenir shops. Tapos magpi-picture lang kami dito. Meron kaming naabutan dito ngayong horror house sa Kalye Crisologo Vegan. October 25 to November 5 lang siya. Free admissions. Kaya ayan, ang haba ng pila. Probably this is because kakatapos lang ng Halloween. Kaya may ganito sila. We are currently taking pictures dito sa Kalye Crisologo. Una muna ang mga senior citizens of the Philippines. Tapos kami naman. Medyo mahirap lang kumuha ng spot kasi nga madaming tao. Ang 500 metrong Kalye Crisologo sa Vegan ay isa sa pinakasikat na kalsada sa Pilipinas at pinakadinarayong tourist spot sa Ilocos Sur. Napasama din ito sa UNESCO World Heritage Site List noong 1999 at New 7 Wonder Cities noong 2015. Matatagpuan dito ang mga centuries-old stone ancestral houses at kalsadang gawa sa cobblestone kung saan mga tao at kalesa lang ang pwedeng dumaan para mapanatili ang kaayusan ng kalsada. Ang iba sa mga ancestral houses ay ginawa na ring restaurants at cafes serving famous Ilocos dishes gaya ng bagnet, empanada at vegan longganisa. Ang iba naman ay ginawang souvenir shops at hotels. Pagsapit ng dilim, nagkakaroon ng mas kakaibang ganda ang Kalye Crisologo
dahil naiilawan ito ng mga vintage street lamps. Ayan, so paalis na kami ng Calle Crisologo. Nagtagal lang kami dito ng 30 minutes kasi nga super daming tao ngayon dahil nga long weekend. And ayun, ang hirap mag-take ng pictures and videos. So talagang maglalakad-lakad ka lang, mag-check ng mga pwedeng makain and ng mga pwedeng pampasalubong. Pero talagang kung magpipicture ka, madami lang talagang tao sa background. So better na maglakad-lakad ka na lang or probably pumunta dito ng mga araw na hindi ganun kadami yung tourist. Weekday siguro na hindi holiday. So naghahanap kami ng empanada for merienda. And dito tinuro ng tricycle driver sa Plaza Burgos na nasa dulo ng Calle Crisologo. So kung makikita nyo, ang daming nagzo-zumba. So dito sa may Plaza Burgos may parang food court. And ayan, ang daming nagtitinda ng empanada. Ayan, so yung regular empanada daw ay 50 pesos. And meron silang tinatawag na double kung saan doble yung mga ingredients sa loob, which is 100 pesos. Kaya naman pala extra yung dami ng tao ngayon is dahil dito sa Ranyag, the Vegan Twilight Festival. October 25 to November 5 yan. Ayan yung list of activities nila. So expect na talagang madaming tao up until November 5. Ayan. So sa gilid lang ng Plaza Burgos ay itong Vegan Cathedral. Kaya lang hindi siya pwedeng pasukin ngayon kasi ginagawa siya. Hindi ko alam kung dahil din ba doon sa nakarang lindol. Pero ayan siya. So hindi na kami makakapasok. Pero from here, punta na lang kami doon sa parang park sa harapan for the fountain show. Kahit medyo late na, napakarami pa ding turista at lokal ang namamasyal sa Plaza Burgos at kalapit nitong Plaza Salcedo, kung saan nagaganap ang Dancing Fountain Show. After namin sa Plaza Burgos and after namin tikman yung empanada, nandito kami sa plaza sa tapat ng Vegan Cathedral. Kalapit lang din ng Plaza Burgos. Inaantay lang namin kasi around 7 PM magsisimula na yung fountain and light show dito. So sobrang dami ding nanonood nito lalo na ngayon na may festival dito. Kaya kailangan before 7 PM ay nakakuha na kayo ng upuan niyo. Kung gusto nyo manood na nakaupo. Tubig! Ang fountain show na ito ay nagsisimula around 7 to 7:30 PM and it will last for about 30 minutes. Time check, 9 PM. Nag-tricycle kami for 100 pesos per tricycle para makabalik dito sa aming pinag-i-stayan. So, maliligo lang kami and matutulog na dahil tomorrow ay ang day 3 ng aming tour dito sa Ilocos Sur. Good night! After eating our breakfast, umalis kami sa transient house around 8 AM to start the day 3 of our Ilocandia tour. 8:30 AM na and nandito na kami sa aming first destination sa aming day 3, which is Baluarte Zoo. Mga 15 minutes drive lang siya from Vigan. So ang regular admission dito is 100 pesos. Tapos naman sa bata, senior citizen and PWD 50 pesos. Kaya lang meron silang mga package. Package A 150. Kasama na dyan yung may sasakyan kayo, feeding area, safari gallery, crocodile park and terrarium. Pero kami ang kinuha namin ay package B. 300 pesos, may feeding area na kasama na safari gallery, big cats, giraffe, antelopes, crocodile park and terrarium. Tapos, kung gusto nyong magpa-picture sa White Line, ayan, 150 solo, 250 for 2 person.
Sa Tiger, 150 sa 250 for 2 persons din. So, nandito kami sa waiting area kung saan nandun din yung mga sasakyan namin later. And sa tabi lang niya nandito ang mga camels. Laki. Tangkad pala na itong mga to. Kayo po yun, sir? Ang laki pala nila, no? Ay, sige, natatag ni Bertie. Tay! So, kasalukuyang nagpipicture ang mga senior citizens sa camels. Ayan. Tapos dito lang sa bandang gilid, ayan, may mga usa na pagala-gala lang. Mabait kaya to. Hello! Can I hold you? Ayan, no? Pwede silang hawakan. Ang bait. They're so bait. Simula na ang aming shuttle tour dito sa Baluarte Zoo. So ayan, meron pang mga usapa dito and mga tupa. Tapos dito naman yung mga ostrich. Isa nakakawala eh, pero the rest nasa loob sila. Ayan sila. Habang di pa pwede magpa-picture sa White Lion, dito muna kami sa Safari Gallery. Hindi na pagkagat sa'yo, nakabawan. This is a taxidermy museum. Mga preserved animals ito galing sa mga hunting trips sa ibang bansa ng owner na si Mr. Chavit Singson. According to the museum staff, ang Russian moose na ito ang huling hayop na nadagdag dito bago ang retirement ni Singson from hunting. Marami pa ang iba't ibang uri ng hayop ang makikita dito, gaya ng rhinoceros, African lion, African elephant, and polar bear. Next up ay ang close encounter photo with the white lion. According sa mga zoo staff, trained ang lion na ito kaya huwag kaming matakot. Kailangan lang makinig sa kanilang instructions while doing the pictorial. Magbabayad lang kayo ng 100 pesos per person and 150 kapag dalawa naman kayo. Ang 120 hektaryang Baluarte Zoo ay isa sa pinakadinarayong tourist spot sa Vigan City. At ito ay 15 minutes drive lang mula sa historical na Calle Crisologo. Ito ay dating rest house ng politician at businessman na si Chavit Singson, pero ngayon ay isa na itong zoological park and resort complex na may iba't ibang hayop gaya ng white lions, tigers, leopards, ostrich, deers, camels, zebras, giraffes, at marami pang iba. Ayan, nandito kami ngayon sa giraffe feeding area and sa paligid ayan, napakaraming usa pa din, mga usang gala. Tapos dito yung giraffe feeding area. So, fun fact, ang mga usa dito ay nagkala. Kahit saan natatagpuan sila. Ayan, no? Kahit saan matatagpuan ang mga usa. Gaya nito. Kahit saan sila, para sila mga asong gala dito. Ito na po ang mga usang gala. Mga pagala-gala lang dito sa loob ng zoo. Totoo naman eh, usang gala naman talaga kayo. So kapag mag-feeding kayo, magbabayad lang kayo ng 20 pesos. May parang tip box sila doon. Bibigyan nila kayo ng mga carrots, mga damo-damo. Ay! Nasa ulo mo sila lahat! Kung may labas. Okay na? Okay? Sana, amoy niya. For the vlog. Next stop namin ay etong mga serpentarium ba tawag dito, mga ahas. Ahas! Yan, dito naman kami ngayon sa Baluarte Crocodile Park. Yan, may malaking lagoon dito na madaming
Crocodile. Iba nasa bato, iba lumalong ilang ayun, nasa gitna lang siya. Ito mga nakatambay lang sa gilid. Ayun, doon yung mga lumalangoy. Ayan, so tapos na ang aming tour and nandito yung ostrich. Nakakawala lang. More or less mga nasa 1.5 to 2 hours yung naging tour sa loob ng Baluarte. Okay, ang ating next stop ay dito sa welcome to RG Jar Factory. So, dito walang entrance fee pero magbibigay ka lang ng donation. Lalo na kapag susubukan mo ang gumawa ng paso sa loob. Hello po. Mayroon na lang 2 major jar factories sa Pagburnayan Village sa Vigan City. Ito ay ang RG Jar Factory at Ruby's Pottery. Dito gumagamit pa din sila ng makalumang pamamaraan ng paggawa ng clay jars o burnay. Ang mga burnay jars ay ginagamit ng mga tao para imbakan ng tubig, butil gaya ng bigas, bagoong at ng native na basi wine. Wala yata. Okay, next namin is dito sa Hidden Garden. Mag-register lang ulit dito and may mga nagtitinda na ulit ng souvenirs. Walang entrance fee pero may kainan dito sa loob. Kung gusto nyo kumain, meron dito. From the outside, ay mukhang maliit na residential area lang ang Hidden Garden. Pero sa loob nito ay merong restaurant and cafe named Lilong and Lilang Restaurant, Bamboo Forest, Bonsai Corner, and ang garden kung saan pwedeng bumili ng mga halaman. Okay, time check, 2 PM. Magle-late lunch kami dito sa Vitalis White Sands sa Santiago, Ilocos Sur. Habang hinihintay namin yung order namin, itutur ko kayo dito sa resort. Ayan siya. So yun nga, white and blue yung theme netong resort na to. Actually, yung buong parang mga resort dito sa Santiago ko ay white and blue yung theme. Kung nakikita nyo sa video, even yung mga tulay is white and blue. At dun sa pinakadulo, kung matatanaw nyo, mayroong parang malaking resort na yun nga, white and blue yung theme na parang nasa sa Greece. Ayan. Medyo mainit lang ngayon, madaming nagsiswimming doon. So kami nagpi-picture taking lang. Tapos mamaya kakain na kami doon sa restaurant. Ang Santiago Cove sa Ilocos Sur ay tinaguriang Santorini of the Philippines dahil sa mala Santorini Greece na design at kulay ng mga resorts dito. Ito ay along the way lang kapag pauwi na kayo ng Maynila, kaya perfecto for a stopover. Pangatlong beses ko na itong makapunta sa Ilocos Sur, kaya kasama na siya sa aking Project 82 Philippines. 32 province to go, #Pilipinas muna.